Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga naglabasang mga videos online, madami ang nakapanood na sa mga videos na ito na kung saan isang lalaki ang tila inisprayan ng itim na pintura ang kanyang alagang baboy. Ang babae din na ito ay nahuling pinupunasan ng itim na pintura ang kanyang puting baboy. Pero bakit nga ba ginagawa nila ito? Tila pilit nilang pinagmumukhang itim ang kulay puting baboy. Ang sagot ay simple lamang at yun ay dahil sa pera. Talagang gagawin ng China ang lahat ng kanilang maisipan, kumita lamang kahit pamanloko ng mga kapwa nila. Gagawa at gagawa sila ng paraan para lamang kumita sa mura at mabilis na paraan. Kung dito sa Pilipinas, marami ang mga mas nais ang karne ng native na baboy. Ito yung baboy sa atin na kulay itim na kadalasan kangkong at kung ano-anong mga gulay lamang ang ating pinapakain. Mas masarap kasi umano ito at mas malasa, organic pa. Pero bago tayo magpatuloy sa ating video, pasintabi sa mga kapatid nating Muslim dahil maaaring para sa inyo ay sensitibo ang topic na ating tatalakayin ngayon. Pwede naman kayong mag-next video o panoorin ang iba kong video sa aking channel. Ngayon ay magpatuloy na tayo. Sa bansang China kasi, ang karne ng mga itim na baboy ay mas mahal kung ikukumpara sa karne ng typical na puting baboy. At mas lalo pa itong nagiging mahal kung bata pa o big pa lamang ang baboy na lulutuin. Dahil dito, karamihan ngayon sa mga nag-aalaga ng baboy sa China ay gumagamit ng pangkulay sa buhok ng tao para kulayan din ang kanilang mga baboy. Instant na nagiging itim ang kulay puti na baboy at maaari na nila itong ibenta sa mas mahal na halaga. Pero sa susunod na video, tila mas naging mautak pa ang isang vendor na ito sa palengke. Ang nahiwa kasing karne ng puting baboy ay pinapahiran niya ng kung anong pangkulay upang magmukha itong itim na baboy. Sa konting pahid-pahid lamang, ang mumurahing karne ng baboy ay naging premium at mamahali na maaaring dumoble pa ang presyo. Bukod sa baboy, maging ang itik na ito ay inisprayan din ng kulay asul na pintura sa kanyang ulo upang magmukha itong blue-headed duck na itinuturing din na mahal sa China. Ang klase naman ng tokwa na ito na tradisyonal na merienda ng mga Chinese ay nagiging instant na kulay itim dahil pa din sa pagkulay sa mga ito. Kung susundin kasi ang tamang paggawa nito at upang umitim, kailangan itong i-ferment ng mahabang panahon para maging masarap at malasa. Pero dahil sa hindi na makapaghintay ang China at gusto na ng pera, ibinababad na lamang nila ang mga normal na tokwa sa kulay itim na food color para instant ang proseso. Yun nga lang, huwag kang aasa na kasing sarap ito ng orihinal nitong recipe. Sa video naman na ito, makikita ng mga pinatuyong siling labuyo na medyo nangitim na dahil sa sikat ng araw, nagawa nilang pagmukhaing bago at pulang-pula dahil sa pag-spray nila ng kung anong pangkulay sa mga ito. Sa bansang China, hindi na bago ang pangloloko lalo na sa mga produkto na kung minsan hindi mo lubos maisip kung bakit nagawa nila ang ganoong mga bagay. Gaya na lamang ng mga pinaggamitang mga karton na ito na ibinebenta sa mga junk shop per kilo. Napag-alaman ng isang store owner sa China na nagbebenta nito, isa-isa palang ine-sprayan ng tubig ang bawat karton upang mas bumigat ang timbang ng mga ito. Bukod sa panloloko at hindi makataong pagnenegosyo sa China, kilala din ang bansang ito pagdating sa pagkopya ng kung ano-anong mga bagay na maiisip ng isang tao. Sa ngayon, umabot na sila sa panggagaya hanggang sa mga sakyang panghimpapawid tulad na lamang ng commercial plane na ito na orihinal umanong ginawa sa bansa. Subalit sa malalim na investigasyon, 80% pala ng pagkakagawa nito ay base sa mga eroplano ng ibang mga bansa kahit ang mga pangunahin nitong materyales ay binili din sa labas ng bansa.
Naging madalas din ang pagpalya ng mga electric vehicles ng China dahil na din sa mga baterya nito at iba pang parte nitong hindi pinagplanuhan bago buuin. Ayon sa tala, umaabot ng hanggang 8 electric vehicle ang pumapalya sa China na bigla na lamang nasusunog sa loob lamang ng isang araw. Hindi na mabilang ang ginagawang panggagaya ng China mula sa mga pagkain, laruan, gamit sa bahay, sa katawan at kahit anong makita mo sa panahon ngayon ay maaaring may made in China na nakatatak dito. Karamihan sa mga gumagawa sa mga ito ay maliliit lamang ang pagawaan, pero alam nyo ba na may isa palang kumpanya sa China na dinala na sa next level ang panggagaya ng mga produkto? Ang kumpanya na Dali Group sa China ay may tuturing na pinakamatagumpay na kumpanya pagdating sa panggagaya ng mga produkto. Isa lamang itong snack factory noon na nagsimula sa Fujian taong 1989, subalit noong taong 2011 lamang, umabot na sa 23 billion yuan o 3 billion US dollars ang naging revenue nito. Ang tagumpay ng Dali ay dahil na din sa mahusay nilang panggagaya at estratehiya kung anong produkto ang kanilang gagayahin. Sa tuwing may maglalabas ng bago at sikat na produkto ang mga malalaking kumpanya, asahan mo na ang Dali ay mayroong agad ilalabas na kanilang imitation. Hindi na lamang nila gagayahin ang itsura nito, maging lasa at ang pabalat ng isang produkto ay kayang-kaya nilang gayahin. Pero syempre, iniiba pa rin nila ito para hindi magmukhang nanggagaya talaga sila. At dahil China nga, nagagaya nila ang isang produkto ng mas mura ang pagkakagawa. Syempre, ibebenta din nila ito ng mas mura at mas marami ngayong parokyano ang bibili sa mas murang ginaya kaysa sa orihinal na may kamahalan. Sasabihin pa ng iba na pareho lang ang lasa. Hindi ako sigurado kung ang Dali sa China ay pareho din ng bago at patok ngayong grocery store na Dali na kalat na din sa Pilipinas. Ang mga Dali grocery store sa Pilipinas ay kadalasang may mga produkto na tila kinopy lang din sa mga orihinal na produkto. Pero hindi ako sure kung iisa ang Dali ng China at Dali ng Pilipinas. Kung alam nyo ang sagot, maaari nyo i-comment sa comment section sa ibaba ng video ito para sa kalaman ng marami. Akalain mong patuloy na lumalago ang kumpanyang ito dahil sa panggagaya. Naging bilyonaryo ang may-ari nito at hinahayaan lamang din ng kanilang gobyerno. Noong 20 ng Nobyembre 2015, akalain mo ang Dali Food Company ng China ay lumabas na din at nag-debut sa Hong Kong Stock Exchange. Noong taong 2018 naman, ang founder ng Dali sa China ay tinanghal na pinakamayamang tao sa Fujian na may net worth na 62.7 billion yuan. Pero ayon nga sa isang kasabihan, what goes around comes around. Ang Dali na nagtagumpay sa panggagaya ng ibang mga produkto ay natikman din ang sarili nitong taktika. Dahil mula nang sumikat ang ilan sa mga produkto ng Dali, ay may mga maliit na brand na ginaya din kung anong meron ng Dali. Kaya na lamang ng mga tinapay at chichirya. At ang mas nakakabahala ngayon, tila na pag-iiwanan na ang Dali sa kasalukuyan at nauungusan na ng ibang mga kumpanyang nanggagaya din ng produkto ng iba. Pero gayunpaman, wala ring makakapigil sa China at gagawin nila ang lahat, kumita lamang kahit paggayahin nila ang mga bituin sa langit.